Praise God. Praise God. Good morning sa inyong lahat. Good morning sa Panginoon. Salamat sa Diyos at muli tayong inipon ng Diyos upang makapakinig ng kanyang mga banal na salita. Subalit bago tayo magsimula, ay hinihiling ko sa inyo na magsitayo muna tayo at magpugay tayo muli sa Diyos sa kanyang mga kaloob na ito. Praise God. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Nakilang Ama, maraming salamat po sa na inibig mo kami bago mo itinatagang sanlibutan. At bago mo itinatagang sanlibutan, ipinakita mo na sa iyong mga banal na salita na kami ay papasok sa kaligtasan. Maililista ang aming mga pangalan sa Lamb Book of Life. Salamat po, O Diyos. At doon, walang po pwedeng mag-alis, walang po pwedeng bumura ang sabi ng iyong mga banal na salita. Salamat, O Diyos, na makakalakip kami sa pag-agaw. Tulungan mo kaming makalakip, O Diyos, sa mga pangako mong ito. At habang kami nagsisipaghintay sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus, ipakita mo sa amin ang manifestation ng yung mga banal na salita. Sa aming mga buhay, maging buhay kaming mga patotoo sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa aming magkakapatid, na makita sa amin ang image and likeness mo, O Ama. Salamat po, O Diyos, na sa tuwing tutunghayan mo nga kami mula sa iyong trono sa langit, ikaw ay naluluwalhati sa aming pagtitipon-tipon, pag-aaralan, pagpupuri at pagsamba sa iyo, O Ama. Salamat po, Ama, na kaming muli ay dadako sa pagbabasa ng iyong mga banal na salita, na napakaraming tao ang bumabasa sa mga panahon na ito, lalo na sa pag-araw ng Biyernes dito sa Middle East. Ang mga nagsasabing mga Kristiyano, may dala sila ng Biblia, nagbabasa, nag-aaral. Subalit meron kang mga pananalita na ang sabi mo, ever learning but never come into the knowledge of the truth. Wala silang tigil sa pag-aaral, sa pagbabasa, sa pakikinig. Subalit hindi sila nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan ng iyong mga banal na salita. We are truly blessed, O Lord God, na ang mga ipinahayag mo sa amin maging hanggang sa kaisipan ng Diyos na naglalang ng lahat ay pinaunawa mo sa amin. Tunay na ang Espiritu Santo lamang ang makakapagturo nito, ang makakapag-guide nito sa amin, O Ama, upang maunawaan namin ang lahat ng ito. Kaya nagagamit mo maging ang mga kapatid namin saan man sila pumunta. Alam nila kung ano ang isasagot nila, O Ama, sapagkat tinuruan mo sila. Salamat, O Diyos, sa mga blessings na spiritual. Tunay na ang labanan ay hindi sa laman at dugo, kundi sa spiritual, O Ama. Tulungan mo kaming laging magtagumpay, tulad mo na nagtagumpay. Gamitin mo ang iyong maliit na lingkod sa mga susunod pang mga oras na ito, na mangungusap, maging alulod lamang po ito ng iyong mga blessings mula sa langit, O Ama. At ipaabot mo sa puso ng bawat isa, mga kapatid kong naririto, mga nasa iba't ibang lugar, sa mga internet, pagpalain mo po ang lahat, O Ama. Samahan mo kami, sawayin mo si Satanas, na laging sumasama sa mga anak mong sumasamba. Sawayin mo po siya na huwag siyang makagagambala, huwag siyang gagawa ng damage sa church, O Ama. Salamat po, Diyos, sa iyo po lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan. Ito ang aming mga samot daran sa iyo, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise God. Magbasa tayo, mga kapatid, dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1 to 5. Maraming nabanggit si Brother Paul kanina rito, no? Kasi last Friday, nagsisynchronize yung message at saka yung exhortation. At ngayon, hindi ko alam na si Brother Paul ang exhorter, at hindi ko alam na ang kanyang i-exhort ay ganon. At mukhang nagkakatagpo ang exhortation at ang message, no? So verse 1, 2 Corinthians chapter 4, verse 1 hanggang 5. Tingnan ninyo, pati yung mga nakakashare ninyo kung paano itinago ng Diyos sa mga lost ang mga salita na yan. No? Kaya wala kang magagawa sa lost. The lost is lost. No?
Sabi sa verse 1, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Oh, ganda lang ni salutation ni Paul sa verse 1 pa lang, no? We have this ministry. Natanggap ito. Verse 2, but have renounced, no, may tinanggihan, renounce the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, yung katusuhan, no, yung wise, nor handling the word of God deceitfully. Hindi yung may pandaraya. No, ngayon may sama lang, marami lang maakit, dadayain. But by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Mga kapatid, napakasarap na. But if our gospel hid, sabi niya, but if our gospel is hid, it is hid to them that are lost. So it was only hid to those who are lost. No? So you cannot do anything to those who are lost. Kahit na diligyan mo pa yan ng isang drum ng tubig araw-araw, lagyan mo ng isang drum na abono, wala kang mapapatubong binhi because they don't have seed. No? Bakit? Sa verse 4, sabi, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Dun sa mga hindi naniwala, binulag sila ng Diyos ng sanlibutan na ito. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine upon them. Hindi na sisikat ang salita ng iyon, hindi na magliliwanag ito sa kanila. Kasi binulag sila ng Diyos ng sanlibutan na ito. So sa verse 5 sabi, for we preach not ourselves, no? But Christ Jesus, the Lord, and ourselves, your servants, for Jesus' sake. So mga servants tayo, hindi tayo pwedeng maging mataas kung servant kung yung manggagawa, servant, hindi pwedeng maging mataas ito. Ako yung pastor nyo. Walang mataasan na gano'n. Kasi servant ka, kung servant ka, hindi ka pwedeng tumaas sa mga pinaglilingkuran mo. Kung pastor ka, mas mataas pa yung mga tupa kaysa sa pastor. So praise God, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita. Pwede na tayong magsiupo mga kapatid. No? So who did this? It is the God of this evil world that blinded the minds. Hindi naman, dapat mata yung binubulag di ba? Pero dito, yung minds, yung kaisipan nila. Kaya yung kaisipan nila, pagka narinig, doon sa isip, no? Doon sa isip pa lang, bulag na. Wala ka nang magagawa. No, ang port of entry kasi, mind. And eyes. Kaya binulag sila kahit makarinig, hindi maintindihan. So who is this? Sabi nga kanina, kaya kailangan magsipaghanda tayo, no? Napakaganda lang binasa kanina ng ating kapatid. Sabi, yung isang verse, for we wrestle not against flesh and blood. Ibig sabihin, pag flesh and blood, sabi, hindi yung laman at saka yung dugo, no? Tao, ibig sabihin. Tao. Hindi ka nakikipag-away, nakikipag-battle, o nakikipaglaban sa tao. Sa tao. Hindi yung tao, kaya hindi yung pastor, hindi yung brother natin, hindi yung asawa, hindi yung kasintahan, hindi yung tao. Yung nasa loob ng tao. Yan, yung nasa loob ng tao. Kaya sabi, but against principalities, sabi niya, mga pamunuan ito. Kasi, kahit yung mga fallen angel, meron silang mga anak no? Kahit yung mga pastor ngayon, meron silang may pastor, may assistant pastor, may associate pastor, merong minister, merong bishop, so meron din silang mga ranks, no, against these principalities. Ang lakas mag-ano ngayon. And then,
Against the father, against the mother, against the wife, against the husband, against the sister, ano? Ganito ang nangyayari. But anything against the Word of God, anything that is not in order of God, it's from the devil. So be aware. When this comes to us, kailangan aware ka. Oh, sa devil ito. Kapag aware ka, matatalo mo kasi makikilala mo kung sino yun. Kung sino yung gumagawa ng mga ganon. Kaya kailangan kilala mo rin yung kalaban mo. Mamaya kikilalanin natin. No? Against powers. So, ibig sabihin may mga kapangyarihan. No? May kapangyarihan ng mga ito na makapandaya. At malakas ang power na ito. And they are successful. No? Nagtatagumpay sila. Kung di sila nagtatagumpay, bakit kukunti yung nakakakilala at nakatumatanggap sa salita ng Diyos? No? Kaya nagtatagumpay sila. No? Yung salita ng nanay, powerful. Yung salita ng tatay, powerful para hindi yung anak hindi mananampalataya. Powerful yung word ng asawa, yung babae, hindi yung lalaki, hindi siya makakapasunod. Powerful yung word ng lalaki para hindi makasunod yung babae. No? So ganito yung nangyayari. There's power. But it's not the flesh and blood, hindi yung tao. It's the spirit behind that man, behind that kahit na kanino, no? And rule against the rulers of the darkness of the world. Merong rulers, no? Sa darkness ng sanlibutan, sa kadiliman ng sanlibutan ito. Against spiritual wickedness in high places. Kahit sa mga high places. Kaya nga pala dinala ni Satanas si Jesus doon to the highest peak ng mountain, ano? Pinakita yung mga kaharian, ibinibigay sa kanya. Pero ganito na ba ito noon? Hindi ganito ito noon. No, mga kapatid. Everything God made was very good. It was perfect. Pag binasa natin yung sa Genesis, yung gumagawa, perfect God eh. Hindi siya pwedeng magkamali. So everything He has done, He has created, everything is in order and in perfect form. Even this world. Kaya nga doon sa Isaiah chapter 45, ano? Chapter 45, sinasabi doon, 45 verse 18. Isaiah 45 verse 18, sinasabi na, God created this world na hindi void, may gamit. Hindi niya kinreate ang mundong ito na walang gamit at madilim. Pero pag binasa mo sa Genesis chapter 1 verse 2, nababalutan na ito ng kadiliman. No, di ba? Iba na yung, bakit iba? Samantalang sabi ng Isaiah chapter 45 verse 18, ang sanlibutan na ito, may ginamit ng Diyos para mamuhay yung mga malalaking hayop. Kaya may dragon na nababanggit. Di ba? Kaya sabi, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. So ganito, bakit void, without form? Gagawa ang Diyos ng perfect na bagay pagkatapos without form, void. No? Kaya nga, ang sabi ng Isaiah chapter 45, verse 18, ano? Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, na lumikha ng langit, na siyang Diyos, na nag-anyo sa lupa, at gumawa niyaon, na kanyang itinatag, at hindi niya nilikha na sira. Hindi niya nilikha na sira. No? Na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. Ako ang Panginoon, sabi niya, at wala nang iba. Bakit meron lumilitaw na mayroon pang second, meron pang third na Diyos, no? Merong small God, merong big God. Samantalang sinasabi na ng Diyos, siya mismo, ipinapaunawa niya, sinasabi niya na, isa lang ako. Bakit lumilitaw yung iba't iba? So, ginawa ang earth na ito, sabi na, perfect, may gamit, hindi sira. Bakit sira ngayon?
So there's something behind, no? Na bakit nasira? So kung tinrate na ganun ng Diyos, there's somebody who destroyed it. O sinira. Bakit ginawang perfect ng Diyos? He has a perfect plan. Merong plano ang Diyos, but for every plan of God, no? Merong sumisira sa plano ng Diyos. The adversary, ito ngayon yung the God of this evil world. The adversary of God, Satan, has always tried to spoil God's plan. No? Gustong sirain lahat. But he looks like he is successful, no? Kasi kahit na-share mo yung sinabi ng Diyos, nagtatagumpay pa rin siya sa marami. No? Kahit anong patutuo ng salita ng Diyos, kahit ipakita pa yung fulfillment ng mga prophecy ng salita ng Diyos, yung tao, wala kang magawa, ayaw. No? So there is something. It's not the man, it's not the woman. It's the spirit. It's the spirit. That is a powerful spirit. No? O baka hindi lang yung spirit, hindi yung spirit ni Lucifer ang nandoon. Kasi there are many fallen angels that deceiver, no? Na nandadaya. Kung powerful, talagang tingnan niyo kung paano makipag-sharing. It was hid to the lost. Yung ka-sharing ni Brother Arvin, kung paano magsalita, because he is lost. There is a powerful spirit, evil spirit behind the man. No? We are not against the man. Hindi tayo against sa mga pastor, hindi tayo against kahit kanino, kahit mahal natin sila eh. Paano ka magiging against sa kanila? Against ka doon sa spirit na nandoon sa kanila. No, kung minsan gustong pumasok ng tao sa kaharian ng langit, pero pumipigil na nakikita mo, tao. Pero hindi yung tao. Ginagamit ng masamang espiritu yung tao. No? Tingnan natin, isang verse, meron pumapasok, ayaw niyong papasukin, sabi ni Jesus, sa kaharian ng langit. Sabi sa Matthew chapter 23, verse 13, datapot sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit. Sinong nagsasara? Mga pariseo, sabi niya. Mga mapagpaimbabaw kayo, sabi niya. Mga hipokrito kayo. Sabi. Sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sabi. Sapagkat kayo'y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. So yung gustong pumasok, pinagbabawalan pa. Saan? Sa kaharian ng langit. O, sino yung kaharap? Si Satanas ba talaga? Hindi mo makikita si Satanas, he is a spirit. At yung mga kampo ni Satanas, yung principalities, yung mga powers na ito, hindi makikita. Hindi natin makita. But they are inside the man. Inside the woman. Sila, kapag ka pinagbabawalan ka na sa salita ng Diyos, it's not your father, it's not your mother, it's not your brother, it's not your sister, it's not your wife, it's not your husband. It's the spirit. Kaya nga, niliwanag ni Paul na ito ay masamang espiritu na nandoon sa tao, ang kalaban, ang nagbabawal nito. O hindi yung sweetheart mo. No? Instrumento lang siya ngayon nung Diyos ng kadiliman na ito. Yung Diyos ng masamang sanlibutan na ito, ginagawa siyang instrumento. Mabuti kung instrumento ng kaliwanagan. No? Hindi instrumento ng darkness. Kaya lang, mukhang nagtatagumpay siya, no, mga kapatid. At ang bagay na ito, hindi nagsimula sa lupa, sabi nga kanina. Ito yung nagsimula sa langit. Nagsimula na ito sa langit. So, kinreate ng Diyos, so God created all things in a magnificent and perfect way. Anong hindi perfect sa Diyos? So, lahat ng ginawa niya, mabuti. But at some point, yung God of this evil world na ito, kung babalikan natin, he was called Lucifer.
Oh, Lucifer, he took his stand in heaven against his creator, against his God. Bah! Kung manager ka, ano yung subordinate sa'yo? Gusto niya, lampasan ka pa niya. Super manager. Ah, sinong matutuwa doon sa ganun? Ite-terminate ko yan kung ako yung manager. No, tinerminate naman ng Diyos si Lucifer, di ba? Kaya lang, dito na-terminate. No? After that, sabi niya, he deceived. Tingnan nyo, nung naitapo, na-terminate sa heaven, nakita niya yung first couple in harmony. At nakita niya, maayos ang lahat. Na dati siya yung may dominion. Angel siya. Yung pinakamagandang angel na tinatawag na bright morning star. Pagkatapos, pagkakita niya, wala na sa kanya yung pamamahala. Na-dethrone na siya. Di ba? Kasi ano siya sa langit eh. Kumontra sa Diyos eh. Pagkakita niya, mas mababa pa sa kanya, yung pumalit sa kanya. Oh, tao. Tao na yung pumalit na may dominion. Si Adan ang pumapalit. Ang pumalit sa kanya. Biro mo, inappoint ng Diyos si Adan na siyang mamahala ng lahat ng kinrate ng Diyos dito sa lupa. O ikaw nga papamahalaan? Sa'yo lahat ng power? Anong, matutuwa ka o malulungkot ka? Aba, pag pinili ka pa lang nga, kahit sa maliit na bagay, tuwang-tuwa ka na eh. Di ba? Tingnan nyo mga kapatid. Meron akong maliit na patutuunan. Isa lang muna. No? Yung isa siguro, tsaka na lang. Kasi, hintayin ko muna na, no? Ito, kahapon, habang nag-inventory kami dun sa mga tools namin, tinawag ako nung Francis. Fernando, may tawag sa'yo dun sa, sa OC Maintenance Wing, sa Wing Commander Office. Bakit? Sabi ko, pirmahan mo raw yung kontrata mo. Sabi, pumirma na ako Sabi ko, last week pa, pumirma na ako. Sabi. Tapos, hindi, pumirma ka daw. Sabi, ano na naman pipirmahan ko doon? Sabi, pagdating ko doon, kamay, pumirma. Aba, nakita ko yung boss ko, nandun doon sa kabilang lamesa. Bakit kaya? Sabi ko. Tapos, you sit down first, sit down. Sabi. Kinakausap niya yung isa na Arabo, pinag-uusapan nila. Tapos kinuha ng mandob doon yung nakita ko yung kontrata kong pinirmahan. Binibigyan ako 1 year, sabi niya, 1 year contract. Okay naman pala. Tapos, bigla niyang pinilas na bakit niya pinilas? Sabi ko, inalis niya bigla sa pagkaka-stapler, sabi niya. Tapos kinuha niya yung sa kanila. They are giving you 3 years, not 1 year. Sabi ko. Pero, actually, it was the recommendation first pa lamang yun ng Wing Commander. No, pero, Diyos pa rin ang nakakaalam kung sabi ko, gusto pa yata akong magtagal ng Panginoon dito. Ano kaya ang purpose pa ng Panginoon sa akin dito? Gusto ko nang umuwi talaga rin 1 year talagang. Yung 1 year, tuwan-tuwa na ako Kasi, salamat 1 year. Talagang hanggang doon na lang. Sabi. Talagang yung pinirmahan ko, nando doon, 1 year. Kaya lang, nung nandun ako, biglang hinaltak ng ganun. Bakit inalis? Yung pala, may nakaprepare na doon, may nakatype na ipapalit na 3 years. No, they gave you 3 years. Sabi, wala akong alam dyan sabi nung boss ko, wala akong alam dyan. Sabi niya sa akin, dahil sabay kaming lumabas doon sa opisina, sabay kami hanggang doon sa malapit sa opisina niya. Tapos kinuwento niya yung mga Indian, ganito. Salamat sa Panginoon, sabi ko, ano kayang purpose? Panginoon, tatandaan na yata ako dito sabi. Bakit ganito? So, salamat sa Diyos. Laging tandaan natin, sabi nga nung mga, sabi sa akin, bakit ka nagtatrabaho? Sabi. Bakit yung yan pa yung mga inilalagay mo? Sabi ko,
Kailangan proteksyonin natin yung employer natin, sabi ko. Ang employer natin ay ang Air Force. So kung bumagsak ang Air Force, wala rin tayo dito, sabi ko. Kailangan may pinoprotektahan natin ang ating mga employer, ang kumpanya natin. No? Gawin natin yung tama na may malinis na puso. Alam kasi ng Diyos yung mga ginagawa natin. Wala tayong may tatago sa Diyos. No? And then, pagka merong mga, ang Diyos kasi ang nagbibigay ng reward. No? Hindi man sila magbigay ng reward. Ang Diyos ang nagbibigay ng reward. Yung isa, wag muna kasi baka premature pa yun. Pero, unang Panginoon, medyo maliwaliwanag siguro ng kalahati, maliwanag na. Pero pagka lumiwanag na lahat, pwede nang ipatotoo. Baka no? Ang diablo, tandaan natin, ang diablo, wala siyang iniwan sa original creation ng Diyos na hindi niya tinangkang sirain. Bansa, o tinan yung mga bansa, nagkakagulo-gulo hanggang ngayon. Relihiyon, lalo na. No? Sangbahayan, tingnan ninyo kung hindi nangyayari mga ito. But let's just be a witness of all these things. Na huwag sa atin nangyayari, kundi nakikita natin ang mga kaganapan ng hulang ito sa iba, sa mga unbeliever. Baka maayos yung unbeliever, tayo, yung believer, hindi maayos. So, kailangan makita natin, magiging witness lamang tayo kasi sojourner lang tayo dito sa sanlibutan, hindi tayo talaga para dito, no? Wala siyang hindi dinaya, wala siyang hindi pinagsinungalingan, mga kapatid. Lahat dinadaya niya. Sometimes, sabi nga, nakikiupo pa siya sa loob ng church. No? Kaya, habang nakaupo ka, amen. Sabi, yung pala yung iniisip, malayo. No? Malayo pala yung pero amen yung sagot, no? Kasi narinig yung katabi, nag-amen. Kaya pareho rin, no? Amen din. And he exercises destructive influence. Ang lakas ng influensya nito, mga kapatid, no? Lahat pangwasak. Walang kasal. Walang mag-asawa na iniwan niya na pinabayaan lang niya na mahusay ang samahan. Wala. Lahat nagkakaroon ng, maganda na nga yung ano nila Brother John, yung kwento niya, no? Pero right spirit, no? Pagkatapos ng sorry, forget, kalimutan, and then start again, no? So there is no family that was not shaken by this devil, no? The God of this evil world. And there is no church that was not shaken, no? Kapag ang church hindi na shake, ba't mo i-shake? Kung i-shake mo yung kaharian, mawawasak yung kaharian. Di ba? So hindi shake ni Satan yung kaharian niya. Sabi nga ng Panginoon, kung palalayasin, di ba, mawawasak yung kanyang kaharian. So kahit na siya, hindi niya isishake ng Panginoon. No? Wala siyang taong iniwan na hindi ginulo yung isip ng tao. Minsan nga, ang tao, mamumroblema no? Kaunting problema, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Sabi ng tao. Samantalang hindi naman yung Panginoon ang nagpapabaya, yung tao nagpapabaya, no? Nasabi kasi ng Diyos, come unto me. Tapos sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Pero bakit mo ako pinabayaan? Samantalang sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan. Ano bang nangyari, no? Merong mga nangyari. Makikita natin, maging kay Satan, kung bakit siya itinaboy.
Satan had already tried to destroy Israel also. No? And then church, wala siyang revival sa mga churches na hindi niya ginugulo. Kahit sa tao. Sa tao, ano ba yung revival sa tao? Pag yung tao, narinig niya yung tama at yung mali, nagkakaroon ng revival sa loob ng tao mismo. Mamimili yung tao kung susunod siya sa tama o susunod siya dun sa mali. No? Ipakikita ng Diyos pareho ito. So there is revival inside of us. No? Ito yung ano. And then, this revival always produce twins, sabi nga. Masama at mabuti. Mamimili yung tao, pipiliin yung masama o yung mabuti. Huwag kayong gumaya kay Eva. Nung marinig ni Eva, no? Mas tinanggap pa niya yung sinabi nung samantala may utos na sa kanila. And where the Spirit of God was at work, He come and saw discord. Kung saan kumikilos yung Spirit ng Diyos, nagsosow naman ng discord, nagsosow ng confusion, nagsosow siya ng separation. Itong diablo na ito, kaya nagkakahiwa-hiwalay. He influenced the thing, sabi niya, in the religious realm. And then, everything went wrong. Nagkanya-kanya ang mga relihiyon. These are all religion eh. Religious ang mga tao dito eh. Nagtuturo ng, huwag kayong maggagawa ng masama, huwag kang magmumura, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong maglalasing, huwag kayong ganito-ganito. Ang daming pinagbabawal naman ito eh. No? Pero pagdating dun sa turo ng mismo, ng salita ng Diyos, no? Nagsimula tayo, ipinanganak tayo, may kasalanan na ang tao. So, paano mabubura ang kasalanan na yun? So, kailangan, sabi niya, repent and be baptized, every one of you. Ganun pala kahalaga yun. Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Yung pala yung paraan para malinisan tayo, mapatawad tayo. Hindi na kailangan yung bautismo. Sabi na nga ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. O pag hindi sinunod, parurusahan kasi hindi siya sumasampalataya. No? At kung tingnan natin, he exercises of being the God. He exercises of being the God of this evil world. And we are in the climax of deception. Obvious, di ba? Obvious. Kaya nga, kahit na liwanagin pa ang lahat ng ilaw sa buong mundo, walang brownout. No? Madilim pa rin spiritual ang mundo. Kahit na wag mo lang palubugin yung araw. No, wag mo lang palubugin. Kahit yung gabi may araw na rin. Madilim pa rin sa spiritual ang sanlibutan. Sino nagbibigay ng kadiliman? Si Satanas sa isip ng tao. Pinadidilim ni Satanas ang mga kaisipan ng tao para hindi nila makita ang kaliwanagan ng salita ng Diyos. Yun ang trabaho niya, no? Hindi na natin siya pwedeng alisin doon sa trabaho niya ito. Kasi siyang pumili. Siyang pumili sa trabahong ito. So, in God's Word, no? We are informed about everything, including what went wrong in heaven and what went wrong on earth. Well, informed tayo. Di ba? Mula doon pa lang sa kaisipan ng Diyos, ipinakita yung simula ng Diyos. Nabalikan natin yung isip ng Diyos. Mga kapatid, kung walang ginagamit ang Diyos na magpapaliwanag ng mga ito, no? Wala ka talagang tatanggapin, wala kang maintindihan. No? Pero ang Diyos sagana siya sa biyaya. Ayaw niyang pupunta tayo ng langit na ignorante tayo, na wala tayong alam. Panginoon, hindi ko naman alam yan eh. Hindi ko naman narinig yan eh. O tulog ka siguro nung pinipreach ito. O hindi mo ayaw mong pakinggan, ayaw mong sundin. No? Pero hindi na susumbatan itong mga ito doon. Hindi susumbatan itong mga ito doon sa langit. Dito sila susumbatan, dito sa lupa. Kasi hindi naman sila pupunta ng langit eh. Alam nga naman doon sila sumbatan, doon sa langit. Dito sa lupa. Kaya lang ang pagsumbat,
Merong puot. Merong yung wrath of God na tinatawag. Yung puot ng Diyos. Pauulanin ng apoy, susunugin tong lupa, lilindol. Aba, lumindol pa lang ng intensity 6. Natatakot na yung mga tao. Paano kung intensity 25? Baka lumampas dun sa intensity 25 pa, mga kapatid. Kaya gusto ng tao, tabunan sila ng bundok. So, naintindihan natin what happened in the past at kung ano yung nangyayari sa panahon na ito. Hindi tayo ignorante. Alam natin. Alam natin may rapture. Alam natin may pag-agaw. Alam natin babaguhin ng Diyos ang mga katawan natin ito. We understand, no? Kung ano, who hold the future. Alam natin kung sino humahawak ng future. No? So doon ka sa humahawak ng future, no? We don't know the future, what will happen. Mamaya, hindi na natin alam eh. Baka mamaya mag-rapture na, hindi natin alam. O mamaya ngayon, mag-rapture, no? O huwag kayong mag-iisip ng iba. No? Salita lang, mag-focus tayo sa salita ng Diyos. And we are certain God created all things, no? Perfectly. And had no intention, no, kundi lamang ipalaganap ang pag-ibig, no, may kapayapaan, no, sa lahat ng tao, sa lahat ng creation ng Diyos. Ito yung intention ng Diyos eh. Mangibabaw yung pagmamahalan, yung pag-iibigan sa ating lahat, no, may kapayapaan. O kung may pag-iibigan, talagang hindi kayo mag-aaway kung may pag-iibigan. Kung ang nangingibabaw sa atin ay ang pag-ibig, no? Kahit sa mga churches ngayon, wala ka naman mag-aaway-away yung mga churches kung nag-iibigan sila. Pero bakit hindi nag-iibigan? There is a evil spirit, no? Ayaw ng evil spirit na malaman yung totoo. Ayaw ng evil spirit na sumunod yung tao sa tama, sa sinabi ng Diyos. Yung evil spirit, ililigaw ng ililigaw. Huwag tayong maging mag-relax, huwag tayong maging kampante. Kasi yung old prophet, yung young prophet, they are prophet. No, yung young prophet, una sinusunod niya eh. Sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang kakain, huwag kang iinom, sabi niya. Magpapatuloy ka. O sabi ngayon, kumain ka na, uminom ka. Sabi ng Diyos, huwag akong kakain, huwag akong iinom. Magpatuloy siya sa paglalakbay. Sinabihan na naman siya na kumain ka na, pagod ka na eh. O, uminom ka, nauuho ka na eh. Sabi ng Diyos, huwag akong kakain, huwag akong iinom. O. Pagkatapos eh, dumating yung old prophet. Sabi ng old prophet, nangusap sa akin yung angel. Sabi niya, fallen angel pala yung nangusap. Hindi niya na-recognize, no? Pero kung sumusunod siya doon sa sinabi ng Diyos, huwag kang kakain, huwag kang iinom, magpatuloy ka. Hindi naman mandadaya yung Holy Ghost. Hindi mandadaya yung Diyos. Ang fallen angels, hindi natin nakikita yun, they are spirit. No? Maaaring nasa tabi natin ngayon na kinakalabit ka. Sabi nga ng Panginoon kay Peter, Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Sabi. Si Peter naman nagkaharap hinarap niya Pero si Satanas yung ina-address niya. Bakit? Na kay Peter. Binubulungan ni Satanas si Peter. No? Para magkaroon ng sagabal dun sa plano ng Diyos. Di ba? So ngayon, pagka merong ganito na bumubulong sa atin, no? Sabihan ninyo na, Satanas, lumagay ka sa likuran ko. Kaya lang, baka magalit kung yung asawa ninyo yung sinasabihan nyo. Bakit? Ako ba si Satanas? Hindi, yung nasa likod mo. Yung bumubulong sa iyo. Totoo ito. Nangyari talaga ito sa Biblia. No? Kaya lahat ng nag-i-interrupt, no? Kahit sa isip natin, it's not God. It's that evil spirit na nag-i-interrupt sa atin para hindi tayo makapag-concentrate sa salita ng Diyos. No? The enemy is still at work, causing damage and twisting of what God said. Hanggang ngayon, he is causing damage, no, and twisting the word of God. Tandaan natin, ito yung isang nakakatakot. Mabuti pa yung atheist, yung atheist hindi naniniwala sa Diyos. Mabuti pa yun. Alam mo kagad. Pero si Satan, hindi siya atheist Naniniwala siya sa Diyos. Ito yung mahirap.
Sabi ngayon ng mga tao, naniniwala naman kami kay Jesus eh. Aba, hindi naman sila atheist, no? Naniniwala naman kay Jesus. Si Satan, naniniwala naman si Satan sa Diyos. Mabuti pa si Satan, naniniwala na iisa lang yung Diyos. Pero yung iba naniniwala, tatlo yung Diyos. No? At nanginginig si Satan. Pero, yung mga ito, hindi man natatakot, no? Walang panginginig. Mas matapang sila kay Satan, no? No? Ito yung mahirap. Mas matapang sila kay Satan. Si Satan, hindi inaway ni Satan si iba. Nung i-introduce ni Eve yung perversion, yung twisting ng word, hindi niya inaaway. No? Pero ito, aawayin ka. Aawayin ka. Twisted na nga yung hawak, ipakikipaglaban sa'yo, aawayin ka tungkol dito. O di mas matapang nga naman sila kay Satan. Di nyo ba nakikita? Pagpunta ka doon, sabi na, hiwalay, sabi na. That's Satan. In the man, no? Yun yung si Satanas na espiritu doon sa tao. Hindi yung tao. Anong magagawa ng tao? Anong magagawa ng dragon? Kung wala si Satan doon sa dragon. Anong magagawa ng serpent? Matagal nilang kasama yung serpent, hindi nandadaya yung serpent. Kasama nila, nakakausap nila yung serpent, di ba? Hindi nandadaya. Pero nung pinoses ni Satan, yung serpent, nilapitan si Eve. Anong gagawin? Para sirain, para i-damage. Yung magandang samahan ni Adan at saka ni Eva, di ba? At yung relasyon nila sa Diyos para masira. Yung ba kagustuhan ng serpent? Walang magawa yung serpent. Pinasukan siya ng spirit eh. Yung tao, wala ring magawa yung tao ngayon kapag pinasukan ng evil spirit. Kasi kulang siya sa spiritual na pagtanggap sa Diyos. Wala siyang power. Kaya nga may power dun sa Ephesians 6 eh. Against all power. Kung wala ka namang power, silang powerful. Talo ka talaga. Pero God gave you the best weapon to counter. Ibinigay ng Diyos yung best weapon to counter them. And the Lord Jesus Christ proved it. He has proven that this is the best weapon na hindi mananalo si Satan. Nasusulat, sabi ni Satan. Nasusulat, sabi rin ng Panginoon. It's the word. Pinapervert lang ni Satan. Gawin mong mga tinapay ang mga batong ito. Sabi. Nasusulat. Sabi niya, hindi sa tinapay lamang mabubuhay yung tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Tingnan ninyo kung paano niyang i-twist yung nasusulat. You will not surely die, sabi niya. Para kayong Diyos. O di, mukha naman maganda talaga. No? Mahilig kasi sa maganda kasi he is the most beautiful angel. No, mga kapatid? Oh, praise God. This is the problem. He misleads and deceives in the name of God. Twisting the word. No? Oh, hindi naman niya sinabing, huwag kang maniwala sa Diyos. Isa nga naniniwala eh. Kaya lang, nandoon siya sa pangwawasak. Pangwawasak. Wawasakin lahat, mga kapatid. Kaya kung wala tayong kaalaman, kaya pala ipinreach yung the stature of a perfect man, no? Mula dun sa faith, no? Faith, virtue, knowledge, patience, temperance, sunod-sunod, no? Tapos, nauna pa yung godliness sa brotherly kindness. Kasi yung Diyos pwedeng mahalin ng tao kahit hindi nakikita. Pero yung brother na nakikita, hindi kayang mahalin ng tao. Kaya pala, mas mataas pa yung brotherly kindness. Oh, di ba? Yung ang nakikita, hindi mahalin eh. Mahal namin yung Diyos. Kaya nga kami nagsisimba lagi. Kasi mahal namin yung Diyos. Gusto naming maglingkod sa Diyos. Hindi man nakikita yung Diyos. Pero sa stature of a perfect man, nauna pa yung godliness. No, yung pagkamaka-Diyos. No? Pagiging religyoso. Tapos susunod brotherly kindness bago yung love. Kasi pwede natin gawin yung godliness. Pero yung brotherly kindness, hindi natin magawa, mahirap gawin.
No? Magkamali lang ng konti yung isa. Ano naman ito na ito? No. Di ba? Ayaw ng Panginoon ang mga ganon. No? Kaya pala sabi ng ating kapatid alam nyo ba na siya yung pinaka-chief ng mga theologians? Kaya yung mga religion, under sa kanya, kasi siya yung chief. No? Ano ba yung pinakamataas sa isang university? Siguro yun yung pinakamataas. Siya ang pinakamataas no? So mga kapatid, ganun si Satanas, no? So being God's opposition, he put always a question mark to all the truth. Nilalagyan niya para magduda ang isang tao. Nagtatagumpay siya di ba? Tingnan niyo, nagtatagumpay siya. He is sowing doubts. And he pulled the people to unbelief. Nahatak niya yung mga tao na huwag maniwala sa tamang salita ng Diyos Sabi na nga ng Biblia, and they continued steadfastly in the apostles' doctrines, and in breaking of the bread, and in prayers, and in fellowship. Ganito silang nagpatuloy. Pero anong ginawa? Discord. Hindi, mas mataas yung utos ni Jesus Christ kaysa kay Peter. Kahit naman saan, hindi nakipagmataasan si Peter Pero yung mga turo ngayon, ganito. No, mga kapatid. Pero ang dala-dala, naniniwala sila kay Jesus. Naniniwala naman kami sa Diyos Walang question doon sa paniniwala. Kaya pag binalikan natin, naniniwala si Satan. Pero anong problema? Yung spirit. Kaya ang pakikipaglaban, spiritual battle ito, mga kapatid. So the scripture speaks about the natural and spiritual. No? Sa Acts chapter 2, pag tinignan natin, sabi ng ating kapatid, the church is a pure product of the Holy Spirit. Kaya doon daw tayo magpatuloy na matibay sa turo ng mga ito. Kasi ito yung pinaka-pundasyon, ito yung pinakasimula ng pagiging isang Kristiyano. No? Hindi pwedeng maging Kristiyano kung hindi sumunod dun sa sinabi ng mga apostol na tinuruan ni Jesus. Kahit anong pang sabihin ng tao na born again siya, kahit anong sabihin ng tao na Kristiyano din naman kami. Anak din naman kami ng Diyos Oo nga, anak din naman kayo ng Diyos. Kaya lang, Diyos lang masamang sa libutan. Kapag hindi sinunod yung sinabi ni Jesus sa mga apostol, pag hindi sinunod, they are the sons and daughters of the God of this evil world. Huwag niyong sabihin na sobrang bait. Hindi kinukuha ito sa kabaitan. Kinukuha ito sa pagsunod. And then, pag sinunod, magpakabait ka. Sumunod ka. Magpakabait ka kasi anak ka ng Diyos. No? It is the pillar and foundation of the truth. Yung sa Acts chapter 2 doon nagsimula. After that, sabi niya, Satan started again his destructive work which he started in heaven. Nagsimula ulit. Pero muna, simulan niya kagad si Sapphira at si Ananias. No? Nagkasundo-sundo sila. Tandaan niyo, may Holy Spirit yung mga yan. 120 sila na tumanggap ng Holy Spirit doon sa upper room. They have the Holy Ghost. Na-taste nila yung power, no? Which is the Holy Ghost. Pero nung nagkasundo-sundo sila, lahat ng ari-ari pagbibili at iipunin sa isang lugar at kung ano ang kailangan ng isang tao, yun ang kanyang kukunin, yun lang ang gagamitin niya. Pero nakapagbenta sila ng lupa yata, no? Yung naibenta nila. Naibenta yung lupa nila. Akalain mo pinag-interesan yung maliit na bahagi. Sa kanila naman yun Pinag-interesan yung maliit na bahagi, itinago. Sabi ni Peter, hindi kayo, nagkasala kayo sa Holy Spirit. Sabi niya, kasi may Holy Spirit ka. Namatay si Ananias. Aba, nung pumasok si Sapphira, no? Bumulagta rin, patay.
Mabuti na lang ngayon, hindi na ganun ng Diyos. No? Ngayon kahit na ano pinaggagawa pa ng isang tao, mabiyaya ang Diyos. No? Magsisi ka lang. Magsisi ka, magbalik loob ka sa Diyos, patatawarin ka ng Panginoon. No? Noon hindi, bubulagta ka agad yan. Si Herodes nga, tinanggap lang niya yung karangalan inuud siya kagad No? Kaya nakakatakot yung tumanggap ng karangalan na kung hindi sa akin, parang Diyos yung nagsalita. Oh, si Herodes, para siguro. Tuwang-tuwa siguro. Bigla siyang bumulagta, inuud. Di ba kayo matatakot kung makita ninyong bubulagta yung isang tao dito? Kaya mahirap yung magmataas. No? So, ganun mga kapatid ang ginagawa ng kalaban na ito. Ipinakikilala lamang ng Diyos yung kalaban natin. No? Para makita natin kung ano yung mga ginagawa niya. So, lahat na pag-aaralan natin, mga pangyayari ito na dapat hindi itong nangyari doon no? So Lucifer, sino si Lucifer? He is one of the highest angel who was the anointed one bearing the light called Son of the Morning. Son of the Morning. Yung pala sa kanya. Hindi yung bright morning star. Si Jesus yung bright morning star, di ba? So si Lucifer, Son of the Morning. He was in a leading position with great influence. Kasi siyang pinakamataas na angel doon at saka sabi nga, siya yung right hand of God. No? Pag right hand of God, hindi niya makikita yung God the Father doon, no? So yung right hand of God, the theophany. God is with the theophany. Yung God's body there in heaven. Itong mga ito, pagka napag-uusapan, mga kapatid, pag hindi nyo naintindihan yung merong katawang panlangit pala doon na yun ang nakikita ng mga angels, no, tangible, no? At kung hindi nyo naiintindihan, kaya nag-aanyaya tayo pagkatapos ng kainan, umupo kayo, itanong ninyo ang mga ito para mapag-aralan natin, para maintindihan natin, para kahit saan kayo pumunta, katulad ng ating kapatid, si Sister Lily. So yung mga pastor, tinanong yung pastor kung ano yung ba yung nasa Genesis na yung kinain, kung mansanas ba. Ang pinapag-explain yung sister, hindi yung pastor nag-explain. Tingnan nyo mga kapatid, kung paano tayong ini-equip ng Diyos. See, that was the truth. O sige, sabihin ba nila na, i-deny nila. O hindi tayo ang hindi dinideny, kundi yung salita ng Diyos. No? Hindi ikaw yung hindi nila pinaniniwalaan, sabi ng Diyos. Ako ang hindi nila pinaniniwalaan. No? So he was in a leading position with great influence. Pero hindi naman natin siya nakikita. Meron siyang great influence. No? Tingnan ninyo. Kung minsan, gusto na natin gawin yung tama, hindi pa natin magawa-gawa yung tama kasi may influence siya sa iyo Pero kung wala siyang influence sa iyo, wala siyang magagawa. Wala siyang power sa iyo Kaya, huwag mong bigyan ng space. Kahit sa isip, huwag mong bigyan ng space si Satanas. Pag pumapasok si Satanas sa isip, resist the devil, and the devil will flee. So, nandoon siya leading position with great influence, but suddenly, sa langit, maganda yung, hindi naman agad-agad nagkudita siya o nagrebelde siya sa Diyos Hindi naman Hindi natin kayang bilangin kung kasi eternity doon Eternal sila doon Hindi natin alam. Pero one time, suddenly something happened which is difficult to understand, sabi. And bakit nagawa pa niya yun? Kung minsan nga tayo, pag may nagawa tayo naman, bakit ko kaya nagawa yun? Meron tayong mga ganun lang, pagka nagsisisi tayo. So sabi, he did it in his own way. So nung kinreate siya, si Lucifer, the most beautiful angel na ito, nung kinreate siya ng Diyos, ang sabi, God created him with no evil. No evil could be in him. Walang masama doon sa kanya nung kinreate siya ng Diyos.
Magkikreate ba ng Diyos yung angel niya pagkatapos masama na kagad siya? May masama na kagad? Hindi. Hindi ganon. The evil came into existence, sabi niya, at the very instant, he pulled himself out of what is good. Siya mismo, lumabas siya doon sa mabuti. No? Kasi meron silang kalayaan na mamili. Alam din yung mabuti, alam yung masama. May kalayaan silang mamili ng mabuti at masama. But he himself, he voluntary with himself, sa kanyang sarili. Hindi siya inutusan ng Diyos na, magpakasama ka. Hindi. He himself, sabi niya, he pulled himself out of what is good. He pulled himself, no? The darkness within, sabi niya, the darkness within came by stepping out of the light. Nung lumabas siya, humakbang siya, palabas sa liwanag, no? Natural, pag lumabas ka sa liwanag, dilim yung kabila. So he stepped out of the light and went to darkness. Sa dilim, no? It is his own willfulness. He pulled himself out of the will of God. Siya mismo, umalis siya doon sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, hindi inutusan ng Diyos na lumabas sa kalooban ng Diyos. So, he willfully sinned against God. No? So, the same with people today. They want good and evil, darkness and light. Di ba tama? Tingnan niyo mga kapatid. Sisimba, that's good. No? Mali yung itinuro, that's evil. So, they want good and evil. Sisimba ka, mabuti naman yung pagsimba Di ba? Sisimba ka sa Diyos. Sisimba ka sa Diyos, magdadasal ka, ang ituturo ngayon, yung homily, evil. Kasi mali, hindi biblical. At ang paniniwala, hindi nakaayon sa Biblia. So, they accept good and evil. And if you accept the good and evil, it will cause death. Gusto ng Diyos, only good. Only good. Pag only good, based always in the Word of God. Yan ang good. Pagka nahaluan, there's darkness. Darkness and light. Yung tao ngayon, sisimba, there's light. No? And there's darkness, kasi mali yung turo. Yung maling turo, that's darkness. So, the same with the people today, yung nangyayari ito. Pansinin natin, si Satan, dati sumusunod siya sa will ng Diyos. Maaaring matagal siya sumusunod, ano? But suddenly, Lucifer no longer, ang kausap niya, Diyos Di ba? Wala naman siyang ibang kakausapin doon kung mga angel, at dahil siyang kanang kamay ng Diyos, he is the most beautiful angel in heaven, kanang kamay siya, natural siyang kakausapin ng Diyos. At yung kausap na doon na theophany body, yun ang kinainggitan niya. Kasi nandoon yung Diyos. Gusto niyang lampasan. No? Hindi na siya nakikipag-usap sa Diyos. Paano siyang hindi nakikipag-usap sa Diyos? Ganito yung ginawa niya, kaya kung paano hindi na niya kausap, hindi na siya nakikipag-usap sa Diyos. Yung kinausap niya ngayon, yung sarili niya. Di ba kung minsan kinakausap natin yung sarili natin? Ganito yung gagawin ko. Ikaw lang naman mag-isa. Paano siyang nagsimula? Ang sabi, basahin natin sa Isaiah chapter 14 para paano siya nagsimula, no, mga kapatid? Isaiah chapter 14. Ganito siyang nagsimula na magsalita. Ganito ang pagsasalita niya sa kanyang sarili. Tandaan natin, hindi yung Diyos yung kinakausap niya, yung sarili niya. Ha? Kaya huwag niyong kakausapin yung sarili niyo na. Baka kung nag-iisa lang kayo, kinakausap yung sarili niyo. Anong nangyari dito? No? Yung sabi, verse 12, no? How art
thou fallen from heaven, O Lucifer? Si Lucifer ito, no? Identified talaga na Lucifer. Son of the morning. Ito yung kanina, yung sinabi natin, son of the morning. How art thou cut down to the ground? Tinapon dito sa lupa. Which didst weaken the nations. Pero pinag-aaway-away niya yung mga bansa eh. Sa verse 13, for thou hast said in thine heart. Sino nagsalita? Sinabi mo sa iyong puso, sa iyong sarili. Sabi niya, I will ascend into heaven. O, nasa langit na nga, I will ascend into heaven. Saan pa lalampas? I will exalt my throne above the stars of God. Gusto niya itaas ang kanyang, no? Yung sarili niya. I will sit also upon the mount of the congregations. Oh, huwag niyong bigyan ng upuan si Satanas. I will sit also on the mount of the congregations. Huwag niyong paupuin sa puso niyo, sa isip niyo, kahit sa tabi niyo. No? Kung pinauupo ng mga ibang mananampalataya sa church nila, huwag natin siyang bibigyan ng upuan. Hindi siya welcome dito. No? Sabi niya, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Now, verse 14, ang sabi, I will ascend above the heights of the clouds. I will be the most high. Tingnan niyo mga kapatid kung paano niyang ine-exalt ang sarili niya, no? I will. Tandaan natin, ang sabi, nagsasalita siya sa kanyang sarili, sa kanyang puso. No? Kung ano yung gusto niyang gawin. Hindi ganito yung gusto ng Diyos sa kanya. Siya mismo, lumalabas siya doon sa will ng Diyos. At yung tao, lumalabas din yung tao sa kalooban ng Diyos, kaya ang tao mapapahamak. Anong sabi ng Diyos? Bumalik tayo sa Kanya. Come unto me. Sabi niya, bumalik kayong lahat sa akin. Lumabas kayo sa kanila. Sabi niya, lumabas kayo sa kanila, sa bayan ko, sabi ng Diyos. Upang hindi kayo madamay sa kanilang mga salot. Sabi niya. Kasi may salot na dadating. So yung I will na ito, all of these are intentional declaration. Intentional declaration. Wala siya doon sa will of God. Kasi, I will, sabi niya, sa kanya will yun eh. Hindi will ng Diyos. No? Ang Panginoong Hesus, nung siyang dumating, sabi niya, bagamat masakit yung ipako sa krus, Ama, maaari lumampas sa akin ang sarong ito. Sabi. Subalit hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban. Not my will, but your will be done. Sabi ni Jesus. So may kalooban man ng Panginoon, hindi yung kalooban kong masusunod. Sabi niya, kundi yung kalooban mo. Pero si Satanas talagang nag-declare siya. Intentional declaration ito ni Satan. No? Ni Lucifer. No? Na gusto niya lampasan niya yung the most high, yung creator niya. And therefore, caused, no, the separation from him. No? Hiniwalay siya. And Lucifer, naging independent siya. At sa pagiging independent niya, alam niyo, naakay pa niya yung 1/3 of the angel sa langit, ano? Nung maakay niya yung mga angel na ito, sabi, iniwan nila yung divine nature nila. No? And they will be judged. Pero ang judgment sa kanila, sa white throne judgment, ikakast out silang lahat dun sa lake of fire. Sa ngayon, hindi pa, wala pa yung time. Wala pa yung time na, appointed time ng Diyos na i-judge na sila. Kaya nagsosow sila ngayon ng confusion, doubts, discord, distraction sa mga mananampalataya. Kilalanin ninyo siya. Kapag ang nangyayari, not in order, not in the will of God, it's Satan agad. No? Maging aware tayo. Kung minsan yung mga isip natin, yung sinisira ni Satan. No? Sa counting bagay, guguluhin tayo ni Satan. Kasi alam niya. No, mga kapatid, kung anong alam ni Satan. So, doon siya nagsimula na maging adversary of God. At tinawag siya na,
He is the God of this evil world. No? Siya yung Diyos ng masamang sanlibutan na ito, na gumagawa ng lahat ng pagkakahiwa-hiwalay, pag-aaway-away, ng tahanan, ng magkasintahan, ng magkakapatid, ng magulang, ng mga biyanan at manugang. Ganito yung ginagawa. Oh, sa tahanan pa lang yun. Yung bansa. Sa mga bansa, mismong bansa ngayon, daming lumilitaw na may mga IS na yan, ano? No, wala namang IS eh, di ba? Oh, ngayon, ang lakas ng pwersa nito. Oh. So marami siyang ginagawa, no? Ng mga at tagumpay na tagumpay siya. Especially sa religion. Sa religion, paano mo mapagkakasundo-sundo ito? So, but this God of this evil world, He's so powerful. No? He has the influence. Mga kapatid, He has the influence. The first destruction He did, He possessed the dragon. No? Tingnan niyo yung Trinity niya. He possessed the dragon. And gumawa siya ng destruction dito sa mundo, nagkaaway-away. Kaya walang form yung wala nang form yung lupa, nababalutan ng yelo. Yung dilim na yun, nababalutan ng tubig, that's ice. Kaya nagkaroon ng ice age na tinatawag. Prehistoric era na tinatawag na bago yung era ng tao. No? Meron munang namuhay dito sa mundo. Kaya yung utos kina Adam and Eve, nung utusan sila ng Diyos na magpalaanakin sila, go ye therefore and multiply, sabi ng Diyos, and replenish the earth. So, lalagyan uli ng laman. Yung ibig sabihin ng replenish, to fill it up again. Lagyan uli ninyong laman yung earth, sabi niya. Anong ilalagay na laman? Nandun doon yung mga hayop eh. Alam ka namang hayop ilalagay ang ilalagay ngayon yung mga anak nila. Yan. Pero sabi nga, yung nakikitang laman yun hayop yun eh. Tama kung minsan that was the highest form of animal. Pero dun sa loob nito, nandoon yung Spirit of God. No? Magandang mapag-aralan pa yun, mga kapatid. No? So ngayon, pinoses niya yung dragon, nagtagumpay siya, nasira lahat. Bumaho ang mundo. So ginawa ng Diyos para hindi bumaho, ibinalutan niya ng yelo dun sa tubig. Di ba? O ngayon, gusto na uli ng Diyos na lagyan ng laman. Yung mga seeds ng mga punong kahoy, nandiyan din na sa lupa. Patutubuin na lang uli. Na-preserve doon. No? So ngayon, ang nirecreate ng Diyos yung mundo, yung earth. At nung ma-create ng Diyos ang earth hanggang sa tao, nilagay niya yung tao doon sa paradise, nandoon si Adam and Eve, magsuso uli